Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakasinging pinanood ni Ray ang anak habang tumatakbo itong palapit sa kanya sa mabuhanging dalampasigan. 2 taon pa lamang ito pero malakas na ang mga tuhod nito. Ni hindi nadadapa ito sa pagtakbo. Papa! Papa! Sinalubong niya ito at sinabayan ng kanyang malakas na pagtawa ang pag-irit nito noong inihagis niya ito sa ere. Pero sa kabila ng paninigas nito, ang pamilyar na pagsusumamo nito ng iitapa. Itapa ang naririnig niya tuwing ibababa niya ito mula sa kanyang yakap. Tumigil na kayong mag-ama sa kalokohan yung yan, pwede ba? Natatawang sabi ng kanyang kabiyak nang makahabol na ito sa kanyang tabi. Ikaw talaga, Ray. Di ba sabi ko, huwag mong ihagis ng ganun kataas si Dondon? Baka mabitiwan mo. Kailan ko naman siya nabitiwan, nangingiting wika niya. Pakiramdam ko, mabibitiwan mo. Ako ang natatakot. Kaya pwede ba, pagbigyan mo na ako at tigilan mo na yung larong yan? Pakiramdam ko, ako ang nakabitin sa ere kapag nakikita ko ang anak ko sa taas. Idinantay niya ang kanyang kamay sa balikat nito at nagsimula silang maglakad palapit sa kubo kung saan alam niyang naghihintay na ang kanilang pagkain para sa tanghalian. Saglit na sinulyapan niya ang maliit na bangkang iniwan niya sa pampang, pagkatapos ay ang nakatusok na lambat na nakaharang sa palaisdaan na kanyang binabantayan. Sige, hindi na, sabi niya sa asawa, sabay halik sa sentido nito. Ilang beses kang mangangako. Totoo na ba yan? Nagtatampong tanong nito. Gustong-gusto ng anak mo eh. Hindi ako makatiis. Kaya hayan, tumitigas ang ulo. Nahihirapan akong disiplinahin siya. Pero, Melay, napakabata pa niya para disiplinahin mo agad siya. Hayaan mo muna siyang maglaro. Kailangan niyang matuto ng disiplina kahit sa simpleng mga bagay. Kapag sinabi kong tama na, dapat tama na. At ikaw? Kinurot siya nito sa tagiliran. Dapat pati ikaw nakikinig. Kapag sinabi kong tama na, pwede ba, mauna kang sumunod para susunod din itong anak mo. Hindi iyong kapag tatalikod ako, itutuloy niyo pa rin gawin ang ginagawa niyo. Tama na, ano ba? Tanggal na yata ang skin ko. Tumatawang binitiwan nito ang piraso ng skin na kurut-kurot nito. Pambihira! Itinaas niya ang lailayan ng kanyang lumang t-shirt para silipin ang naabusong parte. Hindi na niya pinansin ang mga peklat na naroon sa kanyang tagiliran habang hinihimas niya ang namumulang skin. Ibinagsak uli niya ang kanyang damit. What's the food? Sinigang na sugpo. Sarap niyan. Ginaya siya ng kanyang anak. Sarap niyan. Sarap, sabay pang bulalas nila na ang version nito ay salap dahil iyon ang araw-araw na napapractice nila. Naiiling na nauna nang pumasok sa kubo ang kanyang asawa. Kayo talagang mag-ama, hindi lang parang pinagbiyak na bunga. Pareho rin kayo sa ugali. Tumatawang sumunod siya sa loob ng kubo. Bigla siyang nakadama ng pagkaliyo. Ray! Nagdilim ang paligid. Nang magkamalay siya, naririnig niya ang iyak ng isang bata at napabalikwas siya mula sa kinabagsakan niya sa lupa. Ray! Nagmulat siya ng mga mata at napatitig sa magandang mukhang nakanghay sa kanyang tabi. Luha ang mukha at alalang-alalang mga mata. Honey! Ray, Diyos ko! Bakit basta ka nalang bumagsak? Si Dondon, natatakot na tanong niya. Nasambot ko siya, huwag kang mag-alala. Pero natakot siya nang bumagsak ka. Inilagay nito ang kanilang anak sa kanyang mga bisig at niyakap siya nito. Bakit? Ano nang nangyari? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba? Ilang beses siyang lumunok. Nilalabanan niya ang pagnanasang masuka. Masakit ang kanyang ulo at umiikot pa rin ang kanyang paningin. Ilang sandali siyang pumikit para mapaglabanan ang pagkalula. Pero sa ilalim ng kanyang mga nakapikit na talukap, may mga nakikita siyang imahe, mga imaheng alam niyang nangyari sa kanya, sa isang nakaraang nawaglit sa kanya, mga alaalang hindi niya matanggap na pag-aari niya. Mga putok ng baril na hawak niya. Isang lalaking may mabangis na mukha at malawak na karagatan. Isang mataas na lambak. 2 letrang B na magkabaliktaran. At imahe ng isang babae, isang magandang babae. Ang pangalang Ikaero, ang pangalang I-Ghost, ang pangalang I-Joko, walang sense ang kanyang mga naaalala, mga piraso ng isang nakaraang hindi niya kaya. Hindi niya magawang matanggap. Hindi na ngayon.
Hindi na kanya ang mga alaalang iyon ngayon. Pero hindi siya tinantanan ng mga imaheng iyon. Nitong mga nakaraang araw ay padalas na nangyayari iyon. Pero ito ang unang pagkakataong nangyari iyon sa harap ng kanyang asawa. Nagsisimula nang bumalik sa kanya ang lahat. Honey. Ray. Nakakaalala ka na ba? Ipatatawag ko na ba ang doktor? Tatawagan ko na ba si Papa? Umiling siya. Hindi pa. Huwag muna. Napuyat lang siguro ako kagabi. Pinilit niyang ngitian ang asawa. Wala pa rin akong naaalala. Nang magmulat siya ng mga mata, nakatitig sa kanya ang mga mata nitong puno ng takot at pangamba. Iniyakap niya ang isang bisig niya rito at hinapit niya ito palapit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Ikaw na at ang anak natin ang buhay ko. Natatakot ako, daing nito habang isinusubsob ang luha ang mukha nito sa kanyang balikat. Ray, hindi ako papayag na mawala ka. Ipaglalaban kita, tandaan mo. Isinubsob niya ang kanyang pawisang mukha sa buhok nito. Yes, naaalala na niya ang kanyang tunay na pangalan. Noong isang araw pa, noong unang beses siyang makaalala ng isang pumuputok na baril na nakatutok sa kanya. Hindi siya makasagot sa sinabi nito. Kung alam nito kung sino siya talaga, kung ano siya dati, mamahalin pa kaya siya nito. Kailangan niyang manatiling nakakalimot. Kahit sa kanyang sarili na lamang. Hanggang mahal mo ako. Hanggang mahal mo ako, honey, ipaglalaban din kita, pangako niya. Hanggang mahal siya ng babaeng natutuhan na niyang ibigin, mananatiling buhay si Ray para dito. Sa mismong araw na iyon, hindi pa man nag-aalas 7 ay pumapasok na sa pintuan ng kanyang opisina si Cassandra. Ibinaba niya ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa at inilabas agad ang kanyang laptop mula roon para ipatong at buksan sa ibabaw ng kanyang desk. Binuhay niya iyon mula sa pagkaka-hibernate. Pagkatapos ay gumawa siya ng kape gamit ang coffee maker para sa kanya. Ika-4 na tasa na niya iyon ng kape sa araw na iyon. Walang laman ang kanyang isip ng mga sandaling iyon, kundi ang trabahong nakatakdang gawin niya buong maghapon. Maglalabas ng bagong produkto sa market ang kumpanya sa loob ng ilang araw at lahat ng involved sa production at marketing ay nagdadagdag ng oras para makahabol sa schedule na itinakda nila para sa kanilang mga sarili. Sa mga oras na ito ay alam na niyang isa-isa nang pumapasok sa kanilang mga opisina ang mga heads ng mga departamento niya na may kinalaman sa bagong produkto. Kausap kasi niya ang mga ito sa cellphone kanina pa man habang nasa bahay pa siya. Bilang patunay, narinig niya ang mga pamilyar na yabag sa labas ng pinto ng kanyang opisina at nag-angat siya ng tingin habang pumapasok sa bukas na pinto ang mataas na figura ni Brandon. Good morning. I have here coffee. Tumango ito, bahagyang distracted, bago nagpatuloy. The schematics for the... Is that a yes or no? Tanong niya habang lumalapit siya sa blueprint na hawak nito. Ano yon? Nagliwanag ang mukha nito. The coffee. No, thanks. May umuusok pa ako sa opisina ko. Ibinaba nito ang blueprint sa isang bakanting espasyo sa kanyang L-shaped na mesa at inilatag nito iyon doon. Here. May itinuro itong spot sa blueprint ng bagong Walkman na ilalabas ng Elizalde Electronics. We can still improve it here. Kausap ko kanina si Brit at pinag-aaralan niya ang mga blue chips. Her team thinks it's possible. Maihahabol pa ba natin yan sa manufacturing department? Yes. Bukas pa gagawin tong mga parts na Toad. Pero na-order na ang supplies. Yun pa rin naman ang gagamitin walang babaguhin. Ang schedule. It's okay. Nakausap ko na rin si Marie. We'll move some a little pero makakahabol pa rin tayo. Ilang sandaling pinagmasdan niya ang blueprint. Wala akong maisip na dahilan para pigilan kita. Nakangiti na ito habang nirorolyo nito ang blueprint. Shoot! Nasa pinto na ito nang may ipahabol ito. Ang presscon, sino nang attend? Si Patricia pa rin, syempre. Tumigil ito sa paglakad at pumihit paharap sa kanya. Hindi mo pa alam. Kumunot ang kanyang noo. She hated it when someone said something like that to her. Ang ano? Pat called in sick this morning. Kagabi pa ay hindi na maganda ang kulay niya, pinilit lang niyang mag-overtime. You'll have to assign someone else for the conference. What? Pero sino? Nakakunot pa rin ang noong pinadaan niya sa isip ang lahat ng miyembrong pwedeng magsalita sa harap ng press na hindi kakapusin sa pagpapaliwanag. Si Brit lang ang alam na alam ang player inside and out. Pero wala siyang talent sa pagpapaliwanag. There's Lyndon. There's you, sabi niya.
Kulang ang kaalaman ni Lindon. Kailangan pa niyang pag-aralan ang design. Gagahuli na siya sa oras. I can't, I have to be at the warehouse this afternoon. Si Lindon ang papuntahin mo. Alam na niya ang gagawin. Ninitian niya ito. Isa pa, you're more good-looking. Tumawa ito. Kung ikaw na lang kaya, ang hindi mo alam, maidadaan mo ang lahat sa charm. Napalabi siya. And is that so bad? Saka siya sumeryoso. Honestly, wala akong alam na ibang taong pwedeng humarap sa press na hindi tayo maipapahiya kundi ikaw. You'll have to do it please. Reluctant na tumango ito. Okay, ang big boss ang humiling eh. Pwede ba naman akong tumanggi? Ang sama nito, reklamo niya. Pero pareho silang nakangiti nang magpatuloy na ito sa paglabas ng kanyang opisina. A few minutes later, may bago na namang tasa ng kape sa kanyang tabi courtesy of her secretary at nakatutok na ang kanyang buong konsentrasyon sa ginagawa niya sa kanyang laptop. At naubos ang kanyang oras sa buong maghapon. At parte na rin ng gabi sa Elizalde Electronics. Unti-unting mabubunyag ang misteryong bumabalot sa nakaraan ni Ray mga ka-Felicidad habang patuloy siyang binabagabag ng mga alaala ng kanyang tunay na pagkatao. Samantala, si Cassandra ay lalong madiin sa trabaho, hindi na mamalaya na isang bagong pagsubok ang papalapit na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang buhay. Abangan natin ang susunod na kabanata.